Ang proyektong palayamanan ng Isabela State University ay nailunsad sa pagkikipag-ugnayan ng universidad sa Department of Agriculture o DA at PhilRex. Ito ay naglalayong ipakita sa mga magsasaka, estudyante at entrepreneur ang kagandahan at kapakinabangan ng pagtatanim at paggamit ng lupa para sa iba't ibang produkto. Ang proyektong ito ay simpleng konsepto ng paggamit ng lupa sa iba't ibang paraan. Inaasahan ang isang magsasaka na sumusunod sa konseptong ito ay magkakaroon ng iba't ibang produkto na maaaring pagkunan ng pagkain at kita. Nagsimula noong 2004, ang proyektong palayamanan ng ISU ay isang model farm na nakasentro sa pagtatanim ng palay o rice-based farming system na sinasamahan ng pag-aalaga ng hayop at isda. Dito nahango ang salitang palayamanan, ang ibig sabihin ay palay at yaman. Dito ang isang hektarya ng lupa ay nahahati-hati para sa produksyon ng iba't ibang produkto sa tinatawag na Integrated Farming System. Bahagi ng proyektong ito, palayamanan ang palayan, taniman ng saging at iba't ibang gulay. Alinsunod sa konseptong Integrated Farming, kabilang sa dagdag na bahagi ng sakahan ay ang paggamit ng lupa para sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop tulad ng pato, manok, gansa, tupa, kambing at isda. Nandito tayo ngayon sa area ng ating palayamanan sa Isabela State University, Tiague, Isabela. Ibig sabihin ng palayamanan ay palay at yaman. Ito ay integrated farming system approach na ibig sabihin hindi lang palay ang ating tinatanim, kundi tantanin natin ang bahay buko at kung ano yung mga nandoon at dagdagan pa natin ngayon ng animal component. Meron tayong manok, meron tayong dairy, meron tayong sheep, meron tayong piggery. Meron din tayong pispan. Yun po ang mga component ng ating palayamanan. Isa sa mahalagang layunin ng palayamanan project ang pagpapalaganap ng nutrient recycling system sa bukid. Ang sistema ito ay paggamit ng dumi ng hayop at tuyong dahon mula sa mga pananim bilang pataba sa sakahan. Ang dumi mula sa tanukan ay nagagamit bilang pataba sa taniman ng saging. Naglalaan ang proyektong ito ng isang lugar kung saan ginagawa ang nutrient recycling sa pamamagitan ng composting. Sa ganitong paraan, nagiging showcasing center din ng mga biocomposting technology ang palayamanan project. Ang teknolohiyang ito ay naglalayong mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa pagbili ng inorganikong pataba para sa kanilang taniman. Ang ating palayamanan dito sa Tiague ay hindi lang magtanim, hindi lang mag-alaga ng mga hayop, kundi ito ay matulungan yung ating mga magsasaka tungkulin sa ating sinasabing recycling. Hindi lang yung ating mga dayami ginagamit natin o sinusunog natin sa bukid. Hindi po tama yun. Ang dapat natin gawin sa mga dayami natin o rice straw natin, ipunin natin at gawin natin organic fertilizer. Yung ating mga chicken dung naman, ihalo natin sa carbonized rice hull at ito ay magiging organic fertilizer din natin. Na ang ibig po sabihin nito ay mabawasan ang ating input, lalo na yung inorganic fertilizer, na kung tutuusin mo ngayon, halos lahat na ng ating input or yung production cost ay napupunta sa fertilizer at saka sa insecticide. So ngayon, ang ating konsepto dito ay bawasan natin ito para matulungan ang ating mga magsasaka. Ito yung nasa Tiague na palayamanan ay para po, demo farm po ito, para po sa mga magsasaka.
dinedemo namin yung ating ginagawa dito para sa ganon later on magkakaroon po tayo ng extension activity at may identify na po tayong area for the palayamanan for Isagi. Merong identify na tayo natin ang adat o barangay namin sa Manuel. Bilang isang model farm para sa mga magsasaka, ang proyektong palayamanan ay nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya sa pagpapalago ng iba't ibang produkto. Sinusunod dito ang tatamang hakbang o recommended practices sa iba't ibang pananim at pag-aalaga ng hayop. Sa proyektong ito, inasahan ng isang lupain ay magagamit sa maraming paraan upang mabigyan ng mga magsasaka ng mga sumusunod na benepisyo. Una, ang Palayamanan Project ay isang paraan para magamit at mailaan ng gusto ang lupa sa iba't ibang paraan. Pangalawa, sa paggamit ng mga organikong pataba mula sa dumi ng hayop, nababawasan ang gastos ng mga magsasaka sa pambili ng pataba para sa mga pananim at pakain sa isda. Ikatlo, ang pagpapalago ng iba't ibang pananim at pag-aalaga ng hayop ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita sa mga magsasaka ay hindi na nila kailangang dumepende sa iisang uri ng produkto. At ikaapat, ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim ay nagdudulot ng mas matibay na balanse sa kapaligiran. Nagbibigay ito ng ecological diversity sa lugar at na napipigilan ang pagdami ng peste na karaniwang problema sa sakahang nagtatanim ng isang uri lamang ng pananim o monocropping. Sa maayos at mahusay na pangangasiwa ng opisyal at tagapamahala, kabilang ay ISU Palayamanan sa mga matagumpay na Palayamanan Project na nailunsad sa bansa. Sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng iba't ibang klase ng pananim at hayop, inaasahan ang isang pagsasaka ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain at kita mula sa kanyang bakuran.